Mashallah, ang ganda naman dito. Oy, nandito pala si Ustad. Assalamualaikum. Mashallah, Ustad. Nandito ka pala. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mashallah, ang ganda naman dito Ustad, may tanong po ako. Sino po palang sahaba na nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kataas-taasan? Nabanggit ng kanyang pangalan. Kataas-taasan ng ano? Kataas-taasan ng kalangitan. Sino po ba? Mafi malay. Les, mafi maalum ana. Mafi malo? Okay, Ustad, nagatanong ko rin dito pala si Ustad na isa. Bakit? Assalamualaikum Ustad Limudin. Le? Para sa iyo pala yung katanungan na yun. Le siya na. Kamali ako sa tinanungan ko. Arabo pala to, Arabo Pinoy. Malis po, malis ito po. Ustad, yes may po. tanong po ako. Sino po yung sahaba na nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala yung pangalan sa kataas-taasan ng kalangitan? Ting ting. Okay, actually yung naalala ko si ang kanyang kunniya, ang kanyang palayaw ay Abul Munzir. Pero ang tunay niyang pangalan si Ubay bin Ka'ab. Sino po? Si Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Ustad, bakit naman po siya na, grabe nung subo-subo nga ako. Bakit naman po siya na mention po sa kalangitan? Ano pong senaryo, ano pong dahilan, bakit po siya nabangkit? O baka naman sabihin ng mga Shia na wala tayong source reference, no? Okay. Ang actually meron nga na nabanggit niya sa Al-Bukhari, which is narrated by Anas bin Malik radiyallahu an, na sinabi ni Propeta Muhammad sallam, inna Allaha amarani an akra'u alaik, katotohanan ng inutusan ako ng Allah subhanahu wa ta'ala na basahin ko sa iyo, no? At yung suratul Bayyinah, lam yakun alladhina kafaru min ahli kitab, suratul Bayyinah. Tapos after that, sinabi ni Ubay bin Ka'ab, wasammani, at binanggit ang pangalan ko. O binanggit na mismo ang pangalan ko. Sabi niya, naam. Sabi niya salam, naam, yes. Nung narinig ito ni Ubay bin Ka'ab, magulo siya sa iyak. Siya'y umiyak. Kasi ikaw ba naman, di ba? Ibig sabihin, ikaw ba naman mabanggit yung pangalan mo sa kataas-taasan ng kalangitan? Ang tawag dyan, fi mala'il a'la. So sanabi na nagpaliwanag sa Al-Bukhari na umiyak siya, imma sururan o imma khusyuan. Siya ay umiyak dahil sa sobrang galak, dahil nga siyempre ikaw ba banggitin ng, di ba, alam mo, binanggit yung pangalan mo ng presidente, okay ng isang tao na mahalaga at saka, di ba? Sa ibabaw ng mundo pa yan, ha? Di ba, ikaw ay talagang ipangangalandakan mo yan. Di ba, magagala ka talaga. So, how much more ang Allah subhanahu wa ta'ala nagbanggit sa iyo? Di ba? Imma khusyuan, dahil sa pangamba, dahil sa sobrang tinatawag na, alam mo yung takot, di ba? O ano man, either yung mixed emotion, kaya umiyak si Ubay bin Ka'ab. Isa yun sa mga fadl, sa kainaman of virtues ni Ubay bin Ka'ab. Anyway, si Ubay bin Ka'ab, mga kapatid, for information, isa sa mga apat na mga sahaba na naglikom ng banal na Quran sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apat yan si Ubay bin Ka'ab, sino pa? Si Zayd bin Thabit, si Mu'adh bin Jabal, at saka si Abu Zayd. Okay, sila, Abu Zayd. So sila po yung tinatawag na sila po yung, kumbaga, sila yung apat na kilala pagdating sa paglikom ng Quran sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganun si masyarat. At isa sa mga, of course, Qurra, no, right? Yes. Isa sa mga reciter ng Propeta ng Quran, ng reciter. Mashallah tabarakallah. So yun po, mga kapatid. Di ba siya din yung nagturo sa kapatid ni Omar, na yun din ang dahilan ng pag-Muslim ni Omar, si Ubay? Yung Suratul Taha. Totoo yan. Tapos nung kinuha ni Omar na yung... Si Ubay, di ba si Ubay bin Ka'ab, di ba? Si Ubay. Tapos nung sabi niya, gusto niyang kunin yung verse ng Quran, tapos sabihin ng kapatid niya, Janjis, hindi ka malinis. Maligo ka dahil marumi ka. Dahil ang Quran hindi pwedeng hawakan ng... Laya masuhilan mo pangharun siya. So yun, tapos yung verse na yun ang dahilan na nag-Muslim si Omar. Yes, mashallah tabarakallah. Mga katab. Okay, nung narinig yung nabasa niya yung Suratul Taha, na doon na nagkaroon para bang yung somehow kumapit at saka pumasok na yung pananampalataya sa kanya. Diba? Nabago yung perception niya,
nabago yung pananaw niya, nabago yung tinatawag na puso niya. Kaya walang duda, di ba, kapag pinakinggan mo pagbabasa ng Quran, masya, lalo pa sa maayos na pamamaraan nito, nakakaantig talaga ng puso. Di ba? Now, isa sa mga gusto kong iano mga kapatid na pag-aralan natin yung mga buhay ng mga sahaba. Magkaroon tayo ng oras, magkaroon tayo ng time na pag-aralan yung kanilang history. At meron tayong katiyakan, meron tayong makukuha mga kapakinabangan. Diba? Hindi puro basketball lang ang inaatupag natin. No? Ang sakit nun. Sa lecture lang. Hanggang dito pala yun. Yan ang mga anti-apula. Hindi yung mga pag-uusapan natin puro pag-aasawa, no? Puro pag-aasawa yung pinag-uusapan natin, 'di ba? Pero subhanallah, yung mga yung mga sahaba, sabi pare-parehas sila mga sahaba ng Prophet sallam, pero may mga specific na sa kanya lang yung nangyari. At the same time, yung kainaman niya para lang sa kanya. Oo. 'Di ba? Subhanallah. Tignan mo, halimbawa, yung may pinaliguan ng Malaika. anghel, tapos may mga anghel na hiwa sa kanya. Subhanallah, yung mga sahaba talaga. Tapos how come na dalaitin at hahamakin ng mga Shia? Subhanallah. So, sa hamakin lang. Kasi mo si Muawiyah, sinabi pa ng Munafik daw, murtad. Astagfirullah. Billah. Tapos si Muawiyah bin Abi Sufyan. Kaya dahil lang sa pangyayari doon sa Ghazwatul Siffin o Ghazwatul Jamal. So walang duda. So tayo mga Muslim, alam natin yung ating panindigan. Samantala binanggit sila sa Quran, radiyallahu anhum wa radu'an. Suratul pangalawa na to Suratul Bayyinah, di ba? Sa Suratul Bayyinah ba yun, di ba? Yes. O kaya nga, subhanallah, di ba? Suratul Bayyinah. Mismo doon yung isa yan sa binanggit, di ba? Kailan na Suratul Sabi niya Bayyinah. ko nila. Tapos sabi niya, hal sammani, kala naam, samma kawana sabat. Mana sabak. Ya Allah. Sa ibang narration. Diba? Ibig sabihin, minention yung pangalan mo, pati yung lahi mo, pati yung pinagmulan mo. Masyaallah. So, di ba? So, Halimbawa, kung halimbawa yun, sabi na si Sheikh Alimuddin na nanggaling sa Davao mula sa katribo ng mga Kagan. Parang ganon. Allahu Akbar. Allahu Akbar! Abuhay mga agila. Ay, hindi ko na kwento sa inyo yung yung nagdawa kami sa atheist. Mga atheist, mga walang Diyos, sa paniniwala. May kwento kami na kakaiba. Ano yun? Atheist. Ano mo? Sige. Panibagong ano yan?